Good day guys, and for today's video, Yamaha YTX 125 ay bibigyan ng idea kung ano kanyang CDI, color coding at saka connection. So itong motor ito guys no, ay manipis ang kuryente ng kanyang tension wire. Kinonvert ko na ito ng puro pins. Kaya lang, before natin siya convert guys, ay bibigyan ko ng idea kung ano ang connection ng kanyang CDI na stock. So tanggalin mo natin ang kanyang tangki, ang kanyang puan at saka kanyang cover. So ito na nga guys, nabaklas na natin ang kanyang tangki, upuan at syempre ito ang kanyang CDI nakalocate sa ilalim ng kanyang upuan. So yan guys, klarong-klaro. So ang problema ng kanyang motor guys, no, manipis ang kuryente ng kanyang tension wire kaya hard start siya. Siyempre, before natin i-convert siya ng 4 pins, ay bibigyan ko ng tips kung saan nakakonect yung 6 na wire sa kanyang CDI at yung isang wire na sakit na kulay pula sa kanyang CDI. Okay. So siyempre guys, ang kanyang sakit ay tatanggalin muna natin, no, para matrace natin kung saan na-connect ang 6 na wire sa kanyang terminal. Kasi po may 6 na connection ang kanyang sakit guys, yung kulay itim na yan. So ang problema sa motor ng bossing, no, hard start daw. Then upon checking, na-discover ko guys is manipis ang kuryente sa kanyang tension wire. At syempre hirap tayo makahanap ng stock na CDI, kaya convert muna natin siya ng 4 pins. Pero guys, ang content natin is CDI color coding at connection ng kanyang CDI na stock. So yun, klarong-klaro guys na meron siyang 6 na male terminal. Pero dito tayo kukuha ng connection sa kanyang sakit. So para makuha natin ang connection at saan naka-locate ang kanyang 6 na wire guys, ay kailangan sikwatin mo natin yung plastic na kulay yellow sa gitna gamit ang maliit na flat screw. Okay. So ito guys, tuturo ko na sa inyo ang mga kulay na yan. Meron siyang brown, meron siyang yellow, meron siyang puti, meron siyang sky blue, meron siyang black, meron siyang blue na may lining na black. So yun po, 6 na wire ang makikita natin sa kanyang sakit guys, you know. Okay. So siyempre isa-isahin muna natin, i-check kung saan na-connect ang 6 na wire na yan. Tanggalin mo na itong yellow na plastic guys. Sikotin natin siya, no, gamit ang flat screw. Yun, tumilapan pa siya guys. So kunin mo natin. So ito yung itsura ng kanyang plastic kapag makuha na natin siya. So next guys, i-check na natin yung 6 na wire na yan kung saan siya na-connect isa-isa sa ating electrical harness. So ngayon natin i-check ang kulay brown na wire. So siyempre guys, ang ating motor pala is isang battery operated na CDI. Nangahulugan na kapag battery operated ang ating CDI, ang kanyang main supply is positive accessory, which is nakadepend sa baterya at saka charging ng ating motor. Kapag walang battery, automatic mag-replace ang charging ng ating motor na siyang nasusupply sa ating CDI. So yan guys, confirm na positive ang supply o baterya ang supply ng ating CDI, you know. Kapag umilaw ang kulay brown na yan, kasi yan po ay positive accessory. Para malaman natin ang supply na kulay brown na yan is positive, kailangan tayo gumamit ng valve tester guys. So ganun lang po ang pag-trace para makuha natin ang supply ng ating socket. So next naman guys is yung yellow na wire. Yung yellow na wire na yan is nakakonect sa ating TPS. Ang TPS ay nakakonect po sa mismo sa tagiliran ng ating carburetor. So merong socket nun guys, at doon yun nakakonect ang ating kulay yellow na wire na yan sa ating throttle positioning sensor. So maya i-check natin yung guys, no, ang kanyang continuity, yung kulay wire na yan papunta sa sakit ng ating TPS sa carburetor gamit ang ating multi-tester para ma-check natin kung ito ba ay may connection o wala. So continuity lang po ang ating kukunin guys. Ilagay lang natin ang ating test rod sa ating kulay yellow na wire. So yan guys. At isa namang test rod is doon sa kabilang sakit. So next naman ay check natin guys is yung kulay black. So ang kulay black is ground connection yan guys. Kapag Yamaha, lahat po ng wire na makita nyo yung kulay black is ground connection yan. Mapabalik ground at saka sa battery na connection. So basta black guys, ground connection yan. Basta Yamaha po na brand ng motorcycle. Mapa 2-stroke, mapa 4-stroke, mapa latest at saka mapa old model. Basta brown. So yan guys, mayroong continuity ang ating ground. Nilagay ko ang sa test rod sa battery na ground at ang isa naman ay sa ating socket. Confirm
na meron siyang continuity ng hulugan na kung online na wire na yan, yung black is ground connection po sa ating electrical harness. So next naman is yung kulay blue na may lining na black. So yan naman po ay na-connect din sa ating TPS. Maya-maya guys, pakita ko sa inyo kung saan na-connect yung socket ng TPS, yung tatlong wire na na-connect sa ating TPS guys. Yung blue na may lining na black, at saka yung yellow, at saka yung sky blue. So next naman guys, ang check natin ay ating orange o ignition coil. Yung nakahiwalay na socket guys, yung kulay pula, yan yun. Yan ay na-connect papunta sa ating ignition coil. So dito yan guys, matitrace nyo. So yan po ay na-connect dyan, yung kulay orange na wire na yan sa ating ignition coil. Basta kulay orange po, wire na inyo makita sa ating CDI is matic na guys, papunta yan sa ating ignition coil. Basta Yamaha po ang inyong motorcycle o motorcycle. So yan guys, ko klaro. Hindi na kayo malilito dyan. Sa kulay orange, matic. Yan po ay sa ating ignition coil. So next naman is yung kulay puti. So saan ba nakakonect yung kulay puti? Yan po ay supply ng ating pickup coil o pulser, which is yung socket na yan na may katabing kulay red. Yung kulay red na yan guys, yan po ang ground ng ating pulser. Samantalang yung kulay puti is positive supply ng ating pulser. So syempre para maklaro natin kung yan ba ay nakakonect sa ating socket ng CDI, gagamit tayo ng multi-tester. So times 1 pa rin na resistance guys, kasi continuity ang ating kukunin kung mako-confirm ba natin na meron siyang connection o continuity papunta sa ating socket. Yung kulay puti na wire na yan papunta sa ating stator, at yung namang papunta sa ating CDI. So kapag nagkaroon ng reading ang ating CDI o zero resistance, matic na guys, hindi putol ang connection na yan. Kapag walang reading guys, ibig sabihin putol, kaya walang kuryente na lalabas sa inyong CDI. So yan guys, medyo hirap makakuha ng timing sa pag-check natin, kasi nga is one hand lang ating ginagamit. Yung isa is tagahawak ng camera at yung isa naman is taga-tester. So yun guys, gumalaw ang ating multi-tester, ang hulugan na walang putol na wire na nangyari sa ating pulser. So meron siyang continuity guys, yung kulay puti. Next naman is yung kulay sky blue. Yun naman po ay ang TPS, pangatlong wire sa ating TPS. So meron din siyang continuity guys, no, yung kulay blue, sky blue sa ating TPS. So tapos na natin mabanggit yung 6 na wire sa ating socket, at saka yung kulay pula o kulay orange pala na nakahiwalay, yung kulay pula na socket. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung saan naka-connect o nakalocate yung socket ng ating TPS ng ating carburetor. So yung kulay yellow, kulay blue, saka yung kulay blue na may lining na black. So isasahin natin yan guys pag-check ang continuity sa ating socket. So ito guys, ito yung socket na ito is nakatanggal na siya at hindi na siya nakakonect sa kanyang carburetor, kasi naka-modified na po ang kanyang carburetor at hindi na sa stock. So yun guys, yun yung mga wire na guys na binanggit ko. So isahin na natin yung continuity. So kapag mayroong connection, ibig sabihin zero resistance yan. So yan, dito natin ikabit yung test rod natin na isa. So yan, hirap talaga siya guys. Importante is mag-trace natin. So kapag umalaw ang tester, ang hulugan, goods. Yun guys, may continuity ang ating isang linya. So good siya, connection So next naman is yung isang linya. I-check natin guys. So merong continuity, merong reading. So natin, next naman yung kulay yellow. Kulay yellow naman, i-check natin. Yan, nasa gitna. Continuity pa rin guys, continuity. So yung kulay yellow na yan, medyo magalaw ang ating camera. So yan, check lang natin. So yan, kulay yellow. So black pala yan guys, no. Yung blue may lining na black, check natin dito sa ating socket. So check natin yung continuity. Yan, nasa gitna na tayo guys. Blue na may lining na black. Check natin kung gumalaw ba ang ating multi-tester. Yan, hindi makita guys, no.
Check natin, try natin, angat ang camera. Hirap siya. Check yon, gumalaw guys, nakita natin. So goods ang connection ng ating blue lining na black. So alam nyo ba guys na ang blue lining na black at saka yung kulay pula na negative accessory ng ating pulsar is mayroon silang continuity. Parang nangyayari guys no, na ang kulay blue na lining na black at saka yung kulay red ng ating ground natin pulsar is mayroon silang connection. Okay. So parang nagiging ground connection siya guys. So yun. So yung lastly na i-check natin is yung kulay sky blue. So yun guys, gumalaw ang ating multi-tester. Goods ang tatlong linya na connect sa ating socket papunta sa ating socket din sa kabila ng ating TPS sensor. So goods lahat guys no. Kaya lang manipis talaga ang kuryente na lumalabas sa kanyang CDI. So kung napanood mo ang video na ginawa natin kung paano mag-convert ng power pin CDI, so pinakita ko doon sa inyo guys kung unang kuryente na lumalabas sa kanyang tension wire na stuck ang CDI, napakanipis talaga. Kailangan pa natin idikit yung dulo ng ating spark plug para mapaandar natin siya kumpara sa bagong lagay natin na 4-pin CDI na kailangan natin ibalik sa stock ang gap natin spark plug kasi hindi siya andar kapag nakadikit ang kuryente. Kadalasan issue sa mga YTX na 125 guys is yung CDI na mamalya or kadalasan is nang matay-patay ang takbo ng motor. Kung na-check nyo ng carburetor is goods, walang laman na tubig. Tapos yung spark plug i-check nyo, goods naman ang takbo ng kanyang kuryente o tapon. So i-check nyo po ang output ng tension wire ng Yamaha YTX 125. Kung manipis, matik na guys, may sintomas na ang ating CDI. Kung wala kayong makitang available na stock is convert nyo na lang siya ng 4-pin CDI. Kung nakita nyo yung video na ginawa ko sa inyo is malaking tulong yun kung paano i-convert ng 4-pin CDI ang ating stock na CDI ng Yamaha YTX na 125. So yun lang guys. Kapag kompleto ang supply ng 6 na o 7 wire na na-connect sa ating CDI guys, wala na ibang dudaan pa kapag namamalya ang ating motor tapos hirap siya ang paandarin. CDI lang ang ating pupuntoryahin o i-check. Kapag wala kayong makita yung stock, convert nyo na ng 4 pins guys. Doon nyo na malalaman kapag lumabas na yung malakas na kuryente sa ating 4 pins. Mas maganda na gamitin nyo sa 4 pins is XR-E125 kasi yun po ay battery operated na klase na CDI guys. Since nabigay ko na sa inyo ang 6 na connection o 7 connection is may idea na kayo kung saan i-connect at kung paano mag-convert ng 4 pins CDI. So yun lang guys no. Sa araw na ito, sana may kung naman kayo nakatulog yung video ito na ginawa ko. So maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Ride safe, God bless, ayos.